Okay, so now if you receive yung error na ito, ibig sabihin yan yung Node.js natin is na-install na siya correctly, pero yung PowerShell natin sa mismong laptop is dinidisable niya yung npx na script natin. So ang gagawin natin, iba-bypass natin yung mismong PowerShell. So para gawin yon, i-call out natin yung set execution policy, then call out yung scope process, then execution policy bypass. Okay? So after natin magawa yon, ang gagawin naman natin next is we will call out na ngayon yung npx create react app dot. Mapapansin nyo, nagpo-proceed na tayo to yes. Then, titignan nyo ngayon yung part dito, makikreate na yung mga folders natin and files na kakailanganin para sa mismong project natin. So, we'll wait hanggang matapos yung installation niya ngayon. Okay, so mapapansin nyo, all the files and folders na kakailanganin natin ay nandito na sila. So, node modules, ayan sila, public, ayan. Yan. So kung mapapansin nyo, wala na tayong kinreate automatic using yung create, npx create react app. Lahat ay na-create na sa folder natin na SPA or yung tinatawag natin na student programming application or analysis. So everything is set up na ngayon.